Magandang hapon mga kapatid. Kahit ganito lang pong ating bilang sa hapong ito, pero tayo po ay magpapatuloy sa ating pagsamba sa Diyos. Tayo po sa Kanyang kalooban. Recently, nagkaroon po ng panibagong Pope ng Roman Catholic Church, di ba? Ito ay kauna-una pagkakataon na isang Amerikano for the first time. At pinili po niya pangalan na Pope Leo XIV. Ang katanungan po sa atin na dapat natin tingnan, itong doktrina ng pagkakaroon din ng Pope, ito kaya ay kalooban ng Diyos. Kasi ginagawa nila ito yung, hindi ko alam kung pang ilang Pope na itong inihala nila recently. At kung itong ginagawa nila ay kautusan ng Diyos. Yun po nga ating gustong pag-aralan sa hapong ito kasi mahalaga sa atin yan. Recently, nakita natin yan, namatay yung kailang Pope, tapos pinalitan nila. Dito po sa kailang mismong website, ito sinasabi nila, yung Pope, Papacy. This term is employed in an ecclesiastical and in an historical signification. So isa ay dalawang kahalagahan ng pagkakaroon ng Papa. In the former of this uses, it denotes the ecclesiastical system in which the Pope, as successor of Saint Peter and the Vicar of Jesus Christ, governs the Catholic Church as its supreme head. So ibig sabihin, doon sa kanyang kahulugan na ecclesiastical, ang Papa raw ang kapalit ni Saint Peter na ayon sa kanilang paniniwala, yung unang Pope, kanila. At ito raw pong kapalit ng Panginoon sa lupa. So ito yung mabibigat na claim. Kapalit ni St. Peter at kapalit ng Panginoon sa lupa. At siya na pinakamataas sa Roman Catholic Church. Doon sa kanyang historical significance, pinakikita lang na yung influence ng Pope bilang isang political force in history. So itong Vatican, hindi lang po ito relihiyon. Ito isang bansa. At meron siyang political influence sa kasaysayan. So ito sinasabi ng mismo ng Roman Catholic Church tungkol sa kailang pagkakaroon ng Pope. Ito yung kapalit ni Pedro, at ito yung kapalit ng ating Panginoon bilang pinakamataas sa Iglesia tinatag ng Roman Catholic Church. Ito po yung kailang structure. Ang pinakamababa ay yung mga miyembro, yung laymen kanya. Yun ang mga tao. Tapos may tinatawag na deacons. Ito yung mga deacons, sila po yung mga pari rin, pero hindi sila nagmimisa. Ang title po nila ay brother kanya. Tapos yung mga parish priest, sila yung nagmimisa at tumahawak sa mga parish. At sa taas po ng mga pare ay mga obispo. Minsan, pag mayroong grupo ng mga obispo, ang pinakamataas ay yung archbishop. Tapos, sa taas ng archbishop ay yung mga cardinals. At sa pinakamataas ay yung pope. Makita natin na namatay yung Francis, yung mga cardinals ng Roman Catholic Church, na ang bilang nila ay may 130-something, silang nagpulong at pinili nila yung kapalit. At yung Pope ang pinakamataas. So ito yung structure ng Roman Catholic Church. Ito po ay centralized at ang pinakamataas ay yung tinatawag nilang Pope. So pag tinanggal natin yung Pope, walang Roman Catholic Church. Yan ang pinakasentro ng kailang organisasyon bilang isang iglesia. So yung pinakamataas ay yung tinatawag nilang Pope. Dito po sa Gawa, chapter 20, verse 28. Bago si Apostle Paul ay nagpaalam sa mga matanda sa iglesia ng Efeso, ito ang kanyang abilin. Parang meron siyang ipinakita ng panganib ng mga mangyayari sa iglesia sa Efeso and eventually sa buong iglesia ng Panginoon. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan
sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga tagapangasiwa kanya. Upang pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Ito pong salin na ito, pinakikita sa atin na si Kristo ay Diyos. Iglesia ng Diyos kanya, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang ating Panginoon ay Diyos na katawang tao. At ang Iglesia ay kanyang tinubos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. So merong kaaway ang Iglesia mula sa labas. Ito yung mga bulang mga tagapagturo na magkakaroon po ng influence sa mga kapatid. Pero sa gitna din, ganyan. At lilitaw mula sa inyo na ring magkasamahan ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga lagad na sumunod sa kanila. So in other words, magkakaroon po ng problema sa mga tagapangasiwa o elders or pastors. Magkakaroon ng problema doon. May ilan sa mga ito na magtuturo ng mga bagay na lihis, ganyan. Kaya tayo po'y nag-iingat sa ating itinuturo. Dahil kapag tayo lumihis ng konti, lalayo. So, ang warning po rito, hindi lamang magagaling sa labas, yung maling aral, manggagaling din sa loob, ganyan. Doon mismo sa mga tagapangasiwa, o yung mga matatanda, o yung mga pastor, ganyan. Doon manggagaling yun. Yung mga lihis na turo, at dadalhin nila yung mga kapatid sa maling aral, ganyan. So, yung error ay manggagaling mismo sa mga tagapangasiwa o mga pastor o mga elders. Doon manggagaling yun. Tingnan po natin. Ito nangyari sa kasaysayan. Dito po, tama ito eh. May mga elders sa bawat iglesia. Tama yun. Yun ang kautusan at palatuntunan ng ating Panginoon. Basahin natin sa Gawa. Chapter 14, verse 23. Sinasabi, sila'y nag-alal ng mga matanda sa bawat iglesia. So, mayroong maraming matanda o plurality of elders sa isang kongregasyon. Nang makapagtalaga na sila ng matatanda para sa kanila sa bawat iglesia, matapos manalangin na may pag-aayuno, ay kailang ipinagtagubilin sila sa Panginoon na kailang sinasampalatayanan. Noong una, ito yung organisasyon. Yan ang organisasyon. Pero later on, nagkaroon ng pagbabago. Doon sa mga elders na ito, pumili sila ng isang leader nila na tinawag nilang bishop. So, yun ay isang maliit na pagbabago. Itong bishop na ito ay kasama rin nilang elder. Pero pinili nilang manguna sa kanila at tinawag nilang obispo kanya. So, ito yung nag-multiply sa iba't ibang lugar. Ngayon, sa loob po ng Roman Empire, may 5 pangunahing syudad. So may mga obispo sa particular na syudad, tinawag nilang metropolitan bishop. So, mula elders, nagkaroon ng mga obispo, at yung grupo ng mga obispo ay pinangungunahan ng tinatawag nilang metropolitan bishop. So ito yung unti-unting pagbabago. Hindi ito nakita bigla. It developed sa panahon. Actually, mga 200 years na nangyari po itong pagbabago na ito. Kung titingnan natin ang Roman Empire, ito yung pangalimang pangunahing syudad. Rome, Constantinople, Antioch, Jerusalem, at Alexandria. So, sa bawat lugar na yan, nagkaroon sila ng mga metropolitan bishop. So, mayroong metropolitan bishop sa Rome, may isa sa Constantinople, isa sa Antioch, isa sa Jerusalem, isa sa Alexandria. So, meron 5 metropolitan bishop. Ngayon, later on, yung bishop ng Rome, dahil ito ang pangunahing syudad, ay tinawag na Universal Bishop noong 606 AD. So, in other words, ito na ngayon ang namamahala sa ibang mga metropolitan bishop sa Constantinople, Antioch, Jerusalem, at Alexandria. So, siya na Universal Bishop. Later on, tinawag siyang Pope. Yun ang kasaysayan niya. So, ito isang unti-unting pagbabago. Hanggang makarating sila sa
organisasyon na alam natin ngayon. Ang pinakamataas ay tinatawag nilang Pope. Lahat po ng maling aral, hindi naman basta-basta ang tinuturo nila. Meron silang basihan. Hindi na basta magtuturo sa isang tao na wala siyang iniisip na basihan. Ang basihan nila sa Pope, sa doktrina po ng papacy, sila po'y kapalit ni Apostle Peter. Ito'y kaisipan nila na si Apostle Peter ang pinakamataas sa lahat ng mga apostol. Tingnan ninyo, dito sa Matthew, chapter 16, verse 18, hanggang verse 19. Ano po? I also say to you that you are Peter, and upon this rock I will build my church. And the gates of Hades, or Hades, will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. Ito yung New American Standard Bible, at ito tama yung salin niya. Yung binding at loosing power galing sa langit yun. Yun yung sinasabi nila, itong kapangyarihan na ito ay binigay lang kay Pedro. So siya ang pinakamataas kanila sa mga apostol. So ang Pope, ang kapalit ni Apostle Peter, ganyan na. Yun ang ginagamit ng talata. Kaya lang, makikita natin, mga kapatid, ang pinag-uusapan sa mga talatang ito, hindi siya Apostle Peter. Ang pinag-uusapan dito, yung ating Panginoon. Di ba? Kung makikita natin, pinag-uusapan nila kung sino ang ating Panginoon. Pero yung mga Roman Catholic, ginagamit nila yung talatang ito para may pakilala na si Apostle Peter ay merong supreme authority sa loob ng iglesia. Pero pasinin natin, itong sinasabi ng authority na binigay kay Apostle Peter, ito na ibinigay sa ibang mga apostol. Yung binding and loosing power. Kanya. Hindi lang kay Pedro binigay yun. Ibinigay sa lahat ng mga apostol. Tingnan ninyo. Dito po sa Matthew 18, verse 1. At that time, the disciples came to Jesus and said, "Who then is the greatest in the kingdom of heaven?" Tapos, nung lumundag siya sa verse 18, nung tayo sa verse 18, ang kausap ng Panginoon ay kanyang mga alagad. Na later on, na naging mga apostol. Siyang kausap niya, yung mga tao ito. Hindi lang si Pedro. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall have been bound in heaven, and whatever you loose on earth shall have been loosed in heaven. So yung sinasabi nilang kapangyarihan na binigay lamang kay Apostle Peter, ibinigay ito sa lahat ng mga apostol. So hindi siya pinakamataas sa mga apostol. Kung totoo siya, hindi totoo yun. Pasinin po natin. Si Apostle Peter, wala siyang supreme authority sa loob ng iglesia. Bakit? Siya po ay nirebuke ni Apostle Paul. Hindi mo pwedeng gawin yan sa Pope sa Rome. Kapag sabihan mo siya na mali siya. Dahil meron silang doktrina ng papal infallibility. Na pagka ang Pope ay nagsasalita bilang pinuno ng Roman Catholic Church, hindi siya nagkakamali. Di ba si Pedro nagkamali? Dito po sa Galatia, chapter 2, verse 14. Ngunit na makita ko na hindi sila lumalakad ng matuwid sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas, o si Pedro, sa harapan, face to face, nilang lahat, kung ikaw, si Pedro, na Hudyo, ay namumuhay gaya ng mga hintil, at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga hintil na mamumuhay ng gaya ng mga Hudyo? Kanya. Imagine po natin, si Pablo, pinagsabihan siya Apostle Peter. Kung siya pinakamataas sa loob ng iglesia, hindi mo pwedeng gawin yun. Pinagpapakita si Pablo at si Pedro, pantay lang sila. Paano magawa ni Pablo yun na pagsabihan si Apostle Peter ng harapan, dahil siya nagkamali, ay hindi nagpapatunay na meron siyang pinakamataas na kapangyarihan. Si Apostle Peter ay hindi siya gumagalaw bilang Pope. Tingnan ninyo. Sa Gawa chapter 10 verse 25, pagpunta ni Pedro sa bahay ni Cornelio. At pagpasok ni Pedro, sinalubog siya ni Cornelio at nagpatara pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba.
sa kaisipan na si Pedro ay mahalaga at makapangyarihang tao. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka. Ako ba ni tao rin? Pinagbawalan siya ni Pedro. Kaya tingnan yung ginagawa ng Pope. Oh. Tinatanggap nila yun. Pero si Pedro, wag kanya. Balikan natin. Oh. Wag. Tumayo ka. Ako ba ni tao rin kanya. Para wala tayong tao kanya. Ang sinasamba lang ay ang Diyos. Pero tingnan yung ginagawa ng Pope. Oh. Hindi siya nag-aaktong bilang Pope kung siya man ay Pope. Sa katotohanan, actually, di naman talaga siya Pope. Walang katunayan niya. Ang Pope ay walang asawa. Ang Roman Catholic Church, meron silang doktrina ng celibacy. Yung mga pare, pataas. Hanggang sa Pope, hindi sila maaaring mag-asawa. Pinagbabawal nila yun. Pero si Pedro may asawa. Tunahin po natin. Dito sa Mateo chapter 8 verse 14, bago natin masahin. Pag ikaw ay may biyenang babae, may asawa ka, di ba? Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyenang babae nito. O meron siyang mother-in-law na nakaratay dahil sa lagnat. Inawakan niya ang kamay ng babae at nawala kanya lagnat. Bumaho siya at naglingkod kay Jesus. So si Pedro ay may asawa. Makita natin. So taliwas sa mga Pope ngayon na walang asawa. Si Pedro ay may asawa. So hindi siya tulad ng Pope. Hindi si Pedro ang pundasyon ng iglesia. Tulad po ng sinasabi ng Roman Catholic Church, hindi siya Pedro ang pundasyon ng iglesia. Hindi. Basahin natin. Magsimula tayo sa verse 13 hanggang verse 18. Nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Cesarea Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga lagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? So pinag-uusapan dito, hindi si Pedro. Ang pinag-uusapan rito, yung ating Panginoon. Ang tinatanong ng Panginoon, ano ba sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Kanya. Sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama sa langit. Kanya. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pinto ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Yung salitang Pedro, ang ibig sabihin, maliit na bato. Yung ginagamit natin pang tirador. Ang bato dito ay Petra, ito'y malaking tipak na bato na pwede ka magtayo. Dito sa Mateo chapter 7, ang ating Panginoon ay nagbigay ng ilustrasyon at ginamit niya yung salitang Petra sa malaking tipak na bato na pwede ka magtayo ng bahay sa ibabaw nito kanya. Dito po sa verse 24. Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Yan ang parang salita. Petra. Pwede ka magtayo ng bahay kanya. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Umihip ang mga hangin at tinampas ang bahay na yon. Ngunit di yan bumagsak sapagkat ito na sa babaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at di ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang mga hangin, tinampas ang bahay na yon, at yun ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. So yung batong sinasabi dito ng Panginoon ay Petra. So siya malaking tipak na bato na pwede kang magtayo. So ano ang pundasyon ng iglesia? Hindi si Pedro. Ano ang pundasyon? Ang katotohanan na sinabi ni Pedro. Kasi ang ating Panginoon ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yun ang bato. Yun ang katotohanan na may karapatan magtayo ng iglesia ng ating Panginoon
sapagkat siya Kristo, siya ang anak ng Diyos. So, hindi si Pedro pinag-uusapan niya, kundi ang ating Panginoon. So, hindi sinasabi ng mga talatang ito na si Pedro ang pundasyon ng iglesia. Malayo yun. Hindi ganun ang sinasabi ng mga talata. Ang pundasyon ay ang katotohanan na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi si Pedro, mga kapatid. At ang Pope, Papa, means Father. Ang salitang Papa ay salitang Italiano. Ito rin po yung salitang Kastila. At kinuha natin yung salitang yun, Papa. Nang ibig sabihin ay Father. Sa larangan ng pananampalataya, iisa lang ating Ama. Yan ang Ama sa langit. Sa physical, mayroon tayong kanya-kanyang Ama. Pero basahin po natin. Yung sa Matthew chapter 23, verse 8 and 9. Ngunit, hindi kayo dapat tawaging Rabbi o Rabbi sapagkat isa inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag niyong tawagin inyong Ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat isa na inyong Ama siya na nasa langit. Noong may nag-aaral, sinabi dito sa mga ka-roommate ko ng mga toni ko. Yung mga ibig mo sabihin, ganyan. Bawal natin tawagin Ama yung mga pare. Yan ang sinasabi ng Panginoong ano. So, kung ang ibig sabihin ng Pope ay Father, siya po ay spiritual Father. Kasalanan niyo. Ang salitang Father, pag pinag-uusapan natin ay spiritual, ay ang Ama lang, ang Diyos sa langit. Isa lang yun. Hindi yung natin ipantay ang tao sa Diyos. Na ating Panginoon ay sabihin niya, ako at ang Ama isa, binabato siya ng mga Diyos. Bakit? Ang sabi nila, binabato ka namin dahil ikaw na tao ay nakikipagpantay ka sa Diyos. Ganyan. Tatawagin natin Father, yung Pope sa Rome, ay ginagamit natin ng isang pangalan na para sa Diyos lang. Kaya po yun ay kasalanan. Di ba? Huwag natin siyang tawagin Holy Father sapagkat ang banal na ang Holy Father ay ang Diyos lang. Hindi siya namang tao. Kasalanan po yung mga puti. Lumalabag sila sa sinasabi ng ating Panginoon. Sabi na, Pope is the Vicar of Christ. Ang ibig sabihin, dahil si Kristo nasa langit, siya ngayon ang gumaganap na Kristo. Nilabig siya ng Vicar of Christ. Di ba napakabigat yan? Ako ang kapalit ni Kristo kanya. Kung anong kapangyarihan ng Panginoon, nasa akin. Yun ang ibig sabihin, Di ba nakakakilabot yan, mga kapatid? Ang Pope is the Vicar of Christ. Basahin natin. Dito sa mismo nilang Catholic Encyclopedia. Vicar of Christ. Sa Latin, Vicarius Christi. A title of the Pope implying his supreme and universal primacy, both of honor and of jurisdiction over the Church of Christ. Tinawag pa rin ang sarili ng Church of Christ. It is founded on the words of the divine shepherd to Saint Peter, feed my lambs, feed my sheep, by which he constituted the priest of the apostles, guardian of his entire flock in his own place, thus making him his vicar and fulfilling the promise made in Matthew chapters 15, 18, and 19. Or 16, 18, and 19. Pero hindi totoo yun. Si Pedro, hindi siya kapalit ng Panginoon. Hindi siya kailangan palitan. Ang kapangyarihan ng Panginoon, kahit siya nasa langit, ay nandito pa rin. Hindi niya kailangan ng kapalit. Basahin natin. Sa Matthew chapter 28, verse 18 hanggang verse 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa, kanya, ay binigyan na sa akin. So bakit kailangan siya palitan? Kaya sa paghain ninyo, gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ko'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ang utos ng Panginoon hindi nagbabago. Nakasulat sa Biblia. So bakit kailangan siya ng kapalit? Ay ang kanyang otoridad ay sa langit at sa lupa.
So kahit nasa langit siya, meron pa rin siyang autoridad sa lupa niya. So bakit siya kailangan palitan? So hindi rin totoo yun. Walang pangangailangan ng kapalit ang ating Panginoon. At ito kailan doktrina, the infallibility of the Pope. Hindi siya nagkakamali. Kapag tumatayo siya bilang ulo ng Roman Catholic Church. Hindi siya nagkakamali. Ganyan. Basahin po natin. Ito rin po sa kailang website. Papal infallibility is the belief held by the Catholic Church that asserts the Pope's immunity from error when speaking ex cathedra or from the chair of Peter. Dahil siya ang kapalit ni Pedro. On matters of faith and morals. This doctrine is rooted in the understanding that the Pope, as the successor of Peter and as the vicar of Christ, possesses a special charism or gift of infallibility granted to him by God. Wala akong tayong mababasa ganun sa Biblia. So, di lang siya nagkakamali, allegedly, pag siya'y tumatayo bilang pangulo o bilang pinuno ng Roman Catholic Church. Tingnan po natin. Sino ba ang walang mali? Ang mga apostol ang walang mali. Hindi ang Pope. Ang mga apostol, pag sila nangangaral at nagtuturo, hindi sila nagkakamali. Tingnan natin. Bakit? Sa John chapter 6 and verse 30, maaaring nagkakamali sila sa kailang pagsunod, pero sila nagkakamali sa kailang turo. Bakit? Pinapatubay sila ng Espiritu Santo. Ang katanungan, pinapatubay ba ng Espiritu Santo ang Pope? Sa Rome, hindi. Ang mga apostol lang. Subalit kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sunin kayo, yung mga apostol. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi nga ng mga bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyong mga bagay na darating. Sila hindi nagkakamali. Bakit? Sila yung pinapatubayan ng Espiritu Santo na inspired by the Holy Spirit. Kaya wala tayong makikita mali sa Biblia. Dahil sila yung nagtuturo inspired by the Holy Spirit. Ang nagsasalita sila, pero sinasabi nila ay galing sa Espiritu Santo. Paano sila magkakamali? Pero yun po, hindi totoo, hindi siya nagkakamali. Nagkakamali po, may tao lang yun. Hindi siya inspired by the Holy Spirit, mga kapatid. Kung siya po ay kapalit ng mga apostol, kaya ba nilang gawin ang tanda ng isang apostol? Sa pangalang Korinto, at kahit sa unang Korinto, kina-question nila ang pagiging apostol ni Apostle Paul. Na number one, di siya kasama na manghurihin na 12. Kaya naging apostol na yung Pero ano sabi niya? Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 12, tunay na mga tanda ng isang tunay na apostol kanya ay sinagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at mga gawang mga pangyarihan. Ano kababalagan na pwede gawin ng Pope? Anong gawang mga pangyarihan pwede gawin ng Pope? At anong tanda pwede gawin ng wala ka? Kung ikay may sakit at pupunta ka sa Pope, hindi ka niya mapapagaling. Pero yung mga apostles, pag ikay may sakit at pupunta sa kanila, pwede ka na pagaling. Pwede sila magbigay sa mga Kristiyano, mga kaloob ng Espiritu Santo. Pwede silang gawa ng miracles sapagkat sila ay apostol. Kung sila ay kapalit ng mga apostol, dapat meron din silang taglay na ganong klaseng tanda, di ba? Wala naman. Hindi natin nakikita yun sa Pope. Sapagkat ang mga apostol, 12, namatay ng isa, pinalitan ng isa, si Matias, tapos nagdagdagan ng isa, si Apostle Paul. So 13, yung mga tunay na mga apostol. Sila lang, wala nang iba. Wala lang pumalit sa mga apostles, mga kapatid. Kung siya'y kapalit ng mga apostles, kailangan nakita nila ang ating Panginoon na buhay na maguli. Kaya nagpakita kay ating Panginoon kay Pablo para sabihin niya kay Pablo, ako'y nabuhay na maguli kanya. Nung palitan po nila si Judas, ito yung qualification. Kaya isa sa mga taong nakasama namin sa buong panahong ang Panginoong Jesus ay kasama namin magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y akyat sa taas mula sa atin, isa sa mga ito'y dapat maging saksi
na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Dalawa lang yun. Dalawa lang sila. Si Barsabas at saka si Matias. Sino pinili ng Espiritu Santo? Sa Matias. So, ibig sabihin, kailangan kasama nila at hanggang sa pagkabuhay na maguli, hanggang sa umakyat sa langit. Paano magiging successor ang Pope ng mga apostol? Di man na nakita ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Di ba? So, hindi sila successor ng mga apostol. Dito po sa Gawa, chapter 9, verse 3. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco, biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Ito si Apostle Paul. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na yung inuusig. Tumindig ka, tumasok sa lungsod, at sasabihin sa'yo ang dapat mong gawin. Well, sinabi sa kanya ng Panginoon, pupunta ka sapagkat sa isang kasangkapang, ito'y kausap siya, Ananias, sa isang kasangkapang pinili ko, pagdali ng aking pangalan, sa harapan ng mga hintil, ng mga hari, at ng mga anak ni Israel. So, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Nagpakita ba ang Panginoon sa mga Pope? Hindi. So, para siya na maging kapalit ng mga apostol, mga kapatid. Papal supremacy, question po yan. Siya ba ang pinakamataas? Ang pinakamataas ang ating Panginoon. Hindi sino mang tao. This is Colossians chapter 1, verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by Him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things consist. And He is the head of the body, the church, which is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. So, sino pinakamataas? Ang ating Panginoon. Hindi si Pedro ang ulo ng iglesia, kundi ang ating Panginoon. So, hindi totoo yung papal supremacy. Ang supreme ay ang ating Panginoon. Ang ibig sabihin, preeminence, pagkamataas. Pinakamataas. Ang Panginoon lang, hindi sila mga tao. Kaya makikita niyo yung maling turo ng ating pinakangisnan ng pananampalataya. Papal supremacy, questionable yan. Bakit? So, Ephesians 5 verse 23. For the husband is head of the wife, so Christ is head of the church, and He is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Ano sinasabi ng talata? Sino ang ulo ng iglesia? Hindi ang Pope. Sino? Ang ating Panginoon. Sa lahat ng bagay, siya ang Pangulo kanya. So, ba sasabihin ng pinakamataas ay tinatawag nilang Pope. Dito 2 John 9 hanggang 11. Ang sino mang lumalampas at hindi nananatili sa ni Kristo ay hindi kinaroonan ng Diyos. Ang nananatili sa aral ay kinaroonan ng Ama, hindi ng Anak. Kung sa iyo dumating ang sino man at hindi dala ang aral nito, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nakikibahagi sa kanyang masamang gawa. Ang Pope, meron siyang, sabi nila, meron siyang kapangyarihan na magturo ng panibagong aral. Meron tinatawag papal encyclical, sulat ng isang Pope, na nagtuturo ng isang panibagong aral. Ano sabi rito? Tayo manatili sa akin ng Kristo kanya. Hindi tayo pwedeng umalis. Hindi tayo pwedeng lumapas. Hindi tayo pwedeng magdagdag. Doon lang tayo sa akin ng Kristo. So bakit kailangan pa ng Pope? Samantalang andyan na aral ng ating Panginoon. Dito sa 1 Corinthians 4:6, hindi tayo pwedeng lumampas sa nakasulat. Mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kaya poros para sa inyo upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Hindi natin kailangan ito.
Dahil nasa atin na ang mga bagay na nakasulat. At doon lang tayo na kailangan manatili. Ito rin po sa Hebrews chapter 1. Sino ba tagapagsalita ng Diyos? Hindi ang Pope. Sino ang ating Panginoon? Noong unang panahon ng Diyos, ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mga huling araw na ito, ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa ang mga sanglibutan. So ano sinasabi rito? Hindi ang Pope ang tagapagsalita ng Diyos, kundi ang ating Panginoon. At lahat ng mga bagay ay nasulat sa Biblia. So hindi natin kailangan ang Pope, mga kapatid. Hindi natin siya kailangan. So, yung doktrina ng papapasi, number 1, ito'y gawala ng tao. Hindi ito utos ng Diyos. At yung mga tao naniniwala sa araw na ito, hindi tatanggapin ng Diyos sa kailang pagsamba. Sa Matthew 15 verse 9, ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng pinaka-aral ang mga utos ng mga tao. Kanya. So ito yung utos ng tao. Hindi tatanggapin ang pagsamba ng mga tao ito. Ito po yung usurpation ng pagkamataas ni Kristo sa iglesia. Kinukuha na isang bagay na sa ating Panginoon lang. Pangatlo, ito'y labag sa araw ni Kristo. Number 1, yung salitang Papa ay kasalanan. At panghuli, ang Roman Catholic Church, hindi po iglesyang tinayo ng Panginoon. Bago pa naitatag yan, naitatag din ng Panginoon iglesia niya. Ang Church of Christ ay iglesia ng ating Panginoon. Isang malaking deal sa Katoliko, namatay si Francis, ay kailangan palitan. Kaya para sa atin, ito'y walang kwenta. Hindi tuturo ng Panginoon. Hindi tayo kailangan maniwala sa sino mang tao. Kundi kailangan tayo maniwala sa ating Panginoon lang. So ito po ang ating mensahe po sa hapon ito, gabi na, isa-isa pa lang.